Last week po, hindi last week, tinanggal na po nila yung mga kable na nakakabit doon sa baby. Apo. Pagkatapos kahapon po, tumawag sa akin yung kaibigan ko na mga maaring daw sa loob ng 2 to 3 weeks is mailabas, maiuwi niya na yung baby niya. Amen. Okay na raw po, opo. Tsaka nagsarado na po yung, aywan ko kung paano ko ipaliwanag, yung pong sa puso at tsaka sa baga niya. Amen. Okay na po. Butas na yung dapat nilang isara o paano. Hindi ko po. Tuwan-tuwa na siya. Yun na, uwi na silang mag-ina. Mga 3 to 4 weeks daw po para sure na okay na nga lahat. Wala nang ano po, wala nang ano pa, danger, wala na. Kasi lahat nakakahinga na po siya ng mag-isa eh. Pati yung sa oxygen niya, tinanggal na eh. Sa puso, sa ulo, chinek po nila lahat. Tapos kahapon, chinek yung sa mata niya, kung ayos naman, okay na daw po lahat. Malakas daw po si baby. Sabi nga po ng mga doktor, napakabilis daw po ng kanyang paggaling. Praise the Lord. Pa lang siya, Brad Willie, 32 weeks pa lang po. 32 weeks old pa lang siya. Pero napakalakas daw po sabi ng mga doktor, kaya tututunin ko po may uwi na. Salamat sa Diyos. Salamat po sa prayer na sama-sama, Brad Willie. Amen. Opo. Ako po'y masaya. Hello po, ako po si Jacqueline, mama ni Javier, na ano po naman ni Ate Tess. Hello, mga kapatid, dito ako sa tabi. Hello po, gusto ko po magpasalamat po ng ulit sa Diyos, lahat po ng biyayang pinagkaloob kay Javier namin, at lalo na po sa inyong pagdarasal din sa kanila, ng inyong katatiran. Maraming salamat po. Ngayon po yung aking anak po is okay na, baka po next week sa awa ng Diyos is makalabas na po siya. Dahil sabi po ng doktor is malusog at malakas pang resistensya ng aking baby kahit maliit pa siya, kahit maagang may pinanganak. Premature. Salamat po sa inyong lahat. Ano pa po ba? Sa sobrang saya mo. Sa sobrang saya ko po is wala na akong masabi. Basta po salamat po sa maraming nag-prayer kay Javier. At alam ko po talaga na andyan ang Diyos at lagi niya pong ginabayan yung anak ko. Yes, amen. Okay. Salamat po. Sige, bye-bye po mga kapatid. Sige po, bye-bye mga kapatid. Ciao po, Brad Willie. Ciao. Ciao. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating Bible program. Ngayon pong linggo po ng umaga ng November 22, 2020. Muli po sa kalooban ng Panginoong Diyos, tayo po ay nagsasagawa ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng live streaming po ng Facebook. Ang atin pong Bible program ay napapanood ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ngayong umaga ay atin na pong ipagpapatuloy ito pong ating paksa na inumpisahan noong nakaraang linggo. Kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sinuman ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Yan po yung ating inumpisahang paksa, binuksan noon pong nakaraang linggo, November 15. Kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sinuman ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Dito po sa ating Bible program, tayo po tumatanggap ng mga prayer requests. Yung ating mga taga-subaybay na meron po silang mga sakit, karamdaman,
na gusto po nila na maipag-pray po natin, pwede po ninyo ngayong ipagkaloob ang inyo pong mga prayer requests para po yan po'y mabigyan po natin ng pagkakataon dito po sa programa. Napanood nyo po kanina yung video ni Sister Marites Cuen at yung kanyang kaibigan. Sila po'y nasa Germany at yun po'y tungkol doon po sa bata na pinag-pray po natin. Yung bata na premature, si Baby Javier. Yun po, sinare po nila sa atin sa video yung himala ng Panginoon. Yung ginawa po doon sa miracle baby na si Baby Javier. Dahil premature nga po yung sanggol, butas ang puso, butas ang lungs. Nung ipag-pray po natin yan, ayun, nagulat po mismo yung mga doktor dahil nakita po nila na yung butas doon po sa baga, sa puso noong sanggol, yun po ay totally healed na. Kaya tuwan-tuwa po itong mga nagbabalita sa atin sa video, sina Sister Marites Cuen, yung nanay po noong batang si Baby Javier na talagang himala ng Panginoon yung naranasan po nila. At pinopost nga po yung picture po noong sanggol. Nakikita ko po talaga na okay na po at malusog po yung si Baby Javier. Meron pa po tayong written testimony na gusto ko po munang basahin para po sa ating lahat. At yung mga nandyan po na gusto rin pong magbigay ng kanilang mga testimony, gayon din po yung mga prayer requests. Sige po, basahin ko po muna itong written testimony na padala po sa atin ni Brother Ronnie Cruz. Ito po ang kanyang written testimony. Update ko lang po, Brother Willie, yung pinakiusap ko pong pakipray noong Martes, yung asawa ng kapatid ko na si Melissa. Nasa province po siya, nagchat po kanina, nawala na po sakit ng ulo ng ilang araw niyang iniinda. Salamat po sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung written testimony ni Brother Ronnie Cruz. Tagal Laguna po siya. Hindi ko pa po si Brother Ronnie Cruz na kausap, nakita. Siya po ay nagbibigay po ng kanyang patotoo para po sa kanyang kapatid na si Melissa na ilang araw na pong sumasakit ang ulo, nasa probinsya. Dahil po doon sa panalangin na ginawa po natin, ayun po, ngayon ay maayos na po yung kanyang kapatid na si Melissa. Nawala na po yung sakit ng ulo na ilang araw na po niyang iniinda. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo sa kabutihan, paghihimala, pagpapagaling na ginawa dito po kay Melissa. Next po nating written testimony, galing naman po kay Brother Wilson Mendoza. Good morning po, Brother Willie. Ayon po sa ama ni Kyle, ay bumubuti daw po ang lagay ni Kyle. Ilalabas na po siya ngayon mula sa National Children's Hospital sa Quezon City. Maraming salamat po sa patuloy na pananalangin, Brother Willie. To God be the glory. Amen. Ayan, si Kyle na ipinagpe-pray po natin, siya po ay 12 years old. Ayon po kay Brother Wilson Mendoza. At siya po ay mayroong leukemia. Noong maipag-pray po natin itong si Kyle, ito na po ang update na nag-i-improve, bumubuti po ang kanyang kalagayan at siya nga raw po ay ilalabas na sa ospital, sa National Children's Hospital sa Quezon City. Salamat po sa Panginoong Jesus sa kanya pong ginawa na kabutihan, pagpapagaling dito po kay Kyle. At si Brother Ronnie Cruz, ito po, nag-message din ngayon.
Maging asawa ko po nakaranas din ng milagro sa Panginoong Hesus sa tulong ng panalangin ni Brother Willie. Salamat po Brother Ronnie Cruz. Meron po siyang message ngayon. At yung kanya namang asawa. Alam ko po, yun mayroong bukol. Noong ipag-pray po natin ay nawala po yung bukol. Kung hindi po ako nagkakamali, yun ang natatandaan ko doon sa asawa ni Brother Ronnie Cruz. Yan po ang patunay sa atin, mga magulang at mga kaibigan, na hanggang ngayon ang Panginoong Hesukristo po ay patuloy ang kanyang mga himala, ang kanyang mga pagpapagaling. Hindi po yan huminto, hindi tumigil. Yan po ang magandang balita na palaging gusto ko pong ipamalita sa pamamagitan po ng ating Bible program na ito, na ang ating Panginoong Hesukristo hindi lamang po yung kanyang kamatayan sa krus, ang ginawa nun ay tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan para wag po tayong mapahamak, wag tayong maparusahan. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, yun po ay nagbigay din ng kagalingan para sa lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Amen. Amen po ba sa ating mga narito ngayong umaga? 35 po ang narito sa ating Facebook Live. At salamat sa Panginoon at patuloy nyo pong tinututukan, sinusubaybayan itong ating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayong linggo po ng umaga. Ang ating Bible program, ito po ay tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. At kapag kalinggo naman po ay alas 10 ng umaga. Ang Bible program po natin, tumatanggap po ng mga prayer requests. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, pinagpe-pray po natin sa oras ng ating programa. Kagabi nga po ay mayroong nag-request sa akin na nasa abroad. Ang message po sa akin, Brother Willie, pakipray naman yung aking kapatid at bayaw. May COVID-19 po sila. Pati po ako, Brother Willie, may COVID-19 ako. Ako po'y naniniwala, Brother Willie, na nakapagpapagaling ka. Yun po ang sabi sa akin sa messenger. Sabi ko po sa kapatid, si Jesus Christ po ang healer, hindi po si Brother Willie. Kailangan po ang faith po ninyo ay i-focus kay Jesus Christ para po kayo ay gumaling, pati ang inyong kapatid at bayaw. Yun lamang po yung aking sinabi, correction lamang po, ituwid po natin. Yung faith po ninyo dapat ma-focus kay Jesus Christ at hindi po kay Brother Willie. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung mga kasama po natin, kung kayo po ay may mga prayer request, magme-message po sa akin, sa messenger, dapat po ang nasa isip po natin, ang nagpapagaling, si Jesus Christ. At ako naman po ay hindi po ako napapagod, nagsasawa na yan po'y ulit-ulitin sa lahat po noong mga nararating po ng ating programa. Never ko pong kinlaim na yung pagpapagaling ay dahil po sa akin yun, sa kapangyarihan ko. Wala po akong kapangyarihan. Wala po akong pag-aangkin na ako po ang nagpapagaling. Ang sinasabi ko po, ang itinuturo ko, si Jesus Christ pa rin hanggang ngayon ang nagpapagaling. At kung kayo po'y nakaranas ng kagalingan ng mga himala, pasalamatan si Jesus Christ. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga sang-ayon po sa sinasabi kong ito? Ang Panginoong Hesukristo, pag tayo po'y mag-video testimony, written testimony, ang atin pong alayan ng pasasalamat ng mga papuri, parangal,
ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po yung mga kritiko po natin, yung mga detractors po natin na sila po'y may sinasabi again sa healing ministry na ginagawa po natin dito sa Bible program, ang masasabi ko lang, yung healing ministry, yun po ay ipinagkatiwala lamang ng Panginoong Hesus. Yun po ay ginagawa po natin dahil yun po ang mandato na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Jesus Christ kasi, 14:12 ng Juan. Basahin ko po ang nakasulat po rito. Ito po yung mandato ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. O kasama po ba kayo dito sa sinasabihang ito ng Panginoong Hesus? Sino ba sinasabihan dito? Para kanino ba ito? Ang sa akin ay sumasampalataya. Ako po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo Ano pong pananampalataya ko kay Lord Jesus Christ? Hanggang ngayon, nagpapagaling siya. Tama po ba? Yan nga po yung aking binibigyan ng diin, emphasis, kapamigatan. Tandaan nyo po, emphasis, kapamigatan po yan sa Tagalog. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. O nabasa ko sa Biblia, si Jesus Christ, nagpapatong ng kamay sa may sakit. Yun din ang ginagawa natin. Nagpapatong tayo ng kamay sa may sakit. Gumagaling. Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo Nagpapatong ng kamay sa may sakit. Tapos sinasaway ang lagnat, inuutusan ng ang mga sakit, karamdaman, umalis sa katawan ng tao, nagpapalayas ng masasamang espiritu. O yun din po yung ginagawa natin dahil tayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tapos sabi pa ng Panginoong Hesus, lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga ipinamalas, ipinakitang mga himala, pagpapagaling, nung siya nasa lupa, limitado lamang po 3 taon lang siya, mahigit, dito po sa lupa. Dahil ang sabi niya, ako'y paroroon sa Ama. O kaya yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, lalong dakilang mga gawa, ang magagawa pa niya. Bakit? Kung ikukumpara doon sa 3 taon, na si Jesus Christ, yung kanyang ministry dito sa lupa, mas marami po talagang magagawa yung mga sumasampalataya ngayon. Tama po ba? Hello? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Kaya dito po sa Bible program, yung mga prayer request, tinatanggap po natin yan. At wala tayong sinisigil na bayad. Wala pong katotohanan yung sinasabi na racket lang ni Willie Santiago yung healing ministry na yan. Gusto lang magpayaman. Paano nga magpapayaman si Brother Willie? Wala nga sinisingil. Sige nga, kung mayroon pong pwedeng kumontesta dito po sa sinasabi ko, pwede hong magsabi, oy, Brother Willie, naningil ka, siningil mo kami ng bayad. 2 taong mahigit na po itong healing ministry mula nung ito po ay ipagkaloob ng Panginoon na ating maumpisahan. Wala po akong natatandaan na kahit isang tao man, ako po ay sumingil, ako po ay humingi ng bayad. Sinabi kasi ng Panginoong Hesus, magpagaling kayo ng may sakit. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Mateo 17:8, mababasa po yan. Tinanggap ko po mula sa Panginoong Hesus. Wala namang bayad.
pinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus, walang bayad. Yung pagpapagaling. Dapat maipagkaloob yung pagpapagaling sa mga tao na walang bayad. Nagkakaintindihan po. Kaya ngayong umaga, hintayin ko po ang inyong mga prayer requests, ang mga ipagpe-pray po natin. Ibigay lang po ang pangalan ng may sakit. Pati na po yung pangalan ng sakit na naroon sa tao. Kung ano man yung kanyang sakit, karamdaman, yan po yung inyong ipagkaloob. Yan po ang inyong i-message. At sama-sama nating ipag-pray po iyan. Ngayon, ang ating paksa, kung kayo po ay handa na po sa pakikinig ng ating paksa, kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sino man ng pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Sa paksa pong ito, inaalam natin ng dahilan. Kaya hindi dapat magduda, hindi dapat mag-alinlangan ang sino man sa pag-iral yung existence ng impyerno. Ang impyerno, yun po yung hell. Yan din po yung Sheol sa Ebreo. Yan din po yung Hades sa Griego. Maliwanag po ba? Daigdig ng mga patay. Doon naman po sa salin ng magandang balita, Biblia. Yan pong impyerno, nagdududa po dyan ng mga saksi ni Jehovah. Ang mga Jehovah's Witnesses. Sinasabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit naman siya gagawa ng impyerno para parusahan ng mga tao? Kung nadidig nyo na po yung argumento ng mga saksi ni Jehovah, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya imposible na mayroon siyang inihahanda na lugar para parusahan, pahirapan yung mga taong masasama. Nakakalimutan po nung mga saksi ni Jehovah na ang Diyos ay makatarungan. Tama po, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya po'y Diyos ng katarungan. Kaya yung justice, yung hustisya, hindi pwedeng alisin sa Diyos yun. Tama po ba? Hello? Nakikinig po ba ang mga kasama natin? 42 po yung narito ngayon. Hindi pwedeng yung ang Diyos, hanggang dun ka lang sa ang Diyos ay pag-ibig. Tapos ayaw mo nang tingnan na siya po'y Diyos na makatarungan. Lalo po ngayon, di ba? Manlulumo ka sa mga balita. Kahapon ako po ay may napanood doon sa investigador. Yung bata, babae, 17 taong gulang, nagpaalam lang sa lola at pumunta lang doon po sa kapilya dahil usapan nung kanyang mga pinsan. Yung batang babae, 17 anyos, hindi na nakauwi. At nung umaga, magdabag na hindi nakauwi, nung umaga nakita po sa sa irigasyon, sa patubig. Patay na. Pinagsamantalahan at pinatay. Yung isa namang napanood ko sa balita, babae rin, 12 anyos naman. Naghahanap lang ng signal ng cellphone dahil gumagawa ng modules para yung kanyang teacher ay matawagan. Ayun, batang babae, patay. Nirape din. Talagang matinding hinagpis ang nararamdaman noong mga magulang, noong mga binabanggit kong ito. Yan hubang mga gumawa ng ganyang karumal-dumal na krimen na yan? Mga magulang at mga kaibigan. Pagka po tinanggap natin na walang impyerno, paano na po yung mga kaawa-awang mga biktima? Tama po ba? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie ngayong umaga? Hindi po ba dito nga sa Pilipinas sinusulong death penalty, ibalik ang death penalty.
para daw po yung mga krimen na yan ay mapigilan, mabawasan, nagsusulong po ng death penalty. Sa bagay, yung death penalty, talaga namang meron yan sa Biblia. Sa Israel nga, death penalty sa mga sumusuway sa utos ng Diyos, gumagawa ng mga krimen, death penalty. O ngayon, lalo po dito sa Pilipinas, walang death penalty. Tapos may gumagawa ng mga heinous crime na yan. Wala palang impyerno. Paano na po yung mga masasamang ito na patuloy na gumagawa ng krimen? Tapos yung mga nabiktima nila, kung wala po yung impyerno, wala pong lugar na paparusahan yung mga masasama na yan. Timbang-timbangin po natin mga magulang at mga kaibigan yung sinasabi natin ito. At hindi lang basta po sinasabi, may batayan naman sa Biblia. Tama po ba? Na ang impyerno, yung mga napupunta dyan na mga tao pagka sila po ay namatay na, physical na kamatayan, sila po yung mga taong masasama, mga nagtakwil sa Diyos. 9:17 po ng awit. Ang mga dinidestino po sa impyerno, mga taong masasama. Yung talata ilagay natin. Ang masama ay mauuwi sa Sheol. Pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Yung Sheol, yun nga po ang impyerno. Salitang Hebreo po yan. Sa Griego, yan po yung Hades. Pagka masamang tao namatay, ang destinasyon po ay yung impyerno. At sa Biblia po, pag sinabing masama, kinapit na po yung salitang masama, yan po yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. 2 Tesalonica 3:2. Pagka masamang tao, walang kinikilalang Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos. Pag namatay ang tao, agad pong meron ng pupuntahan yung kanyang espiritu at kaluluwa dahil dumadaan na po agad sa paghatol. Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Maliwanag po ba sa atin yan? Meron na pong paghuhukom pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Itong talatang ito, noong araw, ang natutunan ko pong paliwanag dyan, galing kay Mr. Soriano, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay. Yung na yon, ano pa yon? Malayo-layo pa yon. Future pa raw yan. Yun ika yung nasa Gawa 17:31, siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Matutulog lang daw muna pagka namatay. Matutulog. Yan po yung natutunan ko kay Mr. Soriano sa loob ng 19 na taon, 1990 hanggang 2009. Nung ako po'y tumiwalag, umalis po ako sa grupo na yon. Na-discovery ko po, pinagkaloob ng Holy Spirit, mali pala. Mali pala yung 19 na taon na natutunan ko kay Mr. Soriano. Kay Mr. Soriano, pag namatay yung tao, matutulog lang. At maghihintay pa daw po noong paghuhukom. Hindi ho ganon. Unang-una, pag namatay ang tao, hindi naman ho natutulog yung kanyang kalagayan .
mayroong natutulog na parte ng tao, pero hindi yung kanyang kabuuan. Hello? O, yung nagre-record nito sa Apalit, sa Brazil. Sige, ipanood nyo kay Mr. Soriano to nang kopyahin na niya, nang maiayos na niya, na maitama na niya yung kanyang pagtuturo. Ay, hindi ba talaga namang nanonood si Mr. Soriano sa broadcast na ito, sa ating programa? O, hindi ba nung umpise si Mr. Soriano, ipinagyayabang niya, unheard truth. Yung daw babaeng nagbuhos ng pabango sa Panginoong Hesus, si Maria Magdalena. Tama po. Ay, noong magprograma po tayo, tinalakay ko yan. Hindi naman kako, Mr. Soriano, si Maria Magdalena yun. Wala namang binanggit na Maria Magdalena. Hindi nga kako binigyan ng pangalan ni Mateo eh. Sukat ba namang bigyan mo ng pangalan? Gamitin mo yung Juan 12:1-3. Ang nakasulat kako dyan, Maria, kapatid ni Marta at Lazaro. Hindi Maria Magdalena. Tsaka ako magkaibang pangyayari yan. Yung nasa Mateo 26:1-13. Take note. Ito po ay sa Betania, sa bahay ni Simon na ketongin. Yun po yung aking ipinakitang punto. At ito'y nangyari 2 araw bago ang Pasko. 2 araw bago ang Pasko. Time element. Yung kakong nasa Juan 12:1-3. O ano mga punto dyan? 6 na araw bago ang Pasko. Tama po. Tapos saan nangyari? Doon po sa bahay, sa kinaroroonan ng magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria. Magkaiba ka ko yan, Mr. Soriano. O ano nangyari kay Mr. Soriano? Nung sumunod na kanilang pasalamat, ano sabi? Nagkamali ako ng banggit. Parang slip of the tongue. Hindi pa talaga umamin ng gusto eh. Ito kasing si Brad Sane, sukat ba namang pulutin? Abi, natapos yung pagkakatipon wala man lang kayong sinabi na, ano po yan, hindi po pala si Maria Magdalena yan, Brad Eli. Basta ang sinabi nila, iba po talaga pag kayo ang nagpapansin. Doon lang po namin napapansin, Brother Eli. Kasi sa amin nakakalampas ang mga yan di si Mr. Soriano, tuwan-tuwa naman sa mga papuri, sa mga yung mga ginawa nila na sumisip-sip. Sino ba sumisip-sip? Yun bang mga kasama ni Mr. Soriano o si Mr. Soriano ang sumisip-sip? Hindi maliwanag sa akin kung sino ba sumisip-sip sa mga ito. Si Mr. Soriano ba sumisip-sip sa mga kasama niya? O yung mga kasama niya ang sumisip-sip kay Mr. Soriano? Ito ngayon, dahil may Brother Willie na kumuntesta diyan sa pagyayabang na yan ni Mr. Soriano. Eto, kita nyo, umatras na. Sabi niya, parang, ano yun, slip of the tongue. Slip of the tongue, ulit-ulit. Puro Maria Magdalena. Puro Maria Magdalena. Tapos noong ako po'y kumibulang dito at aking isinigaw sa buong mundo na yung nagpapakilalang pantas, most sensible preacher, walang nalalaman sa Biblia. Ignorante, inosente. Kaya sayang yung oras niya dyan, unheard truth. Bako! Mabuti pang ano na lang, manood na lang ng basketball. Meron pang thrill. Pagka may laban po yung paborito kong team, Hinebra, medyo ako po'y natitrill pa sa ganun. Pero para dyan sa mga unheard truth na yan, na pang mental hospital lang naman, naku, sayang ang oras dyan. Ngayon, para hindi masayang ang oras, tuloy na natin yung ating paksa. Ang tao po, pagka namatay, meron na po agad dadaan ng paghuhukom. Doon na po malalaman saan ba siya ididestino. Yung kanyang espiritu at
kaluluwa. Kasi pagka sumasampalataya ka, diretso ka po doon sa buhay na walang hanggan. Diretso ka na po doon sa langit. Pagka Kristiyano ka. Ngayon, pagka naman ikaw ay hindi sumasampalataya sa Diyos, tinakwil mo si Jesus Christ. Ano ang sabi? O basa sa Juan 3. At ang talata po ay 18. Tingnan niyo po ang nakasulat. Ang sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Nakita niyo po, mga magulang at mga kaibigan, ang pagkakaiba ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Ang sabi po diyan, ang sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Meron na po palang hatol sa hindi sumasampalataya. Ano po ang hatol? Basa! Dito pa rin po kay Juan 5. At ang talata naman po ay 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ano po yung sinabi ng Panginoong Hesus para sa ating mga sumasampalataya? Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Binigyan po ng assurance. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pagka sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos, meron ka na po bang buhay na walang hanggan? Nasa atin na po ba ang buhay na walang hanggan kung tayo po'y sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Ano po sagot po ng ating mga kasama ngayong umaga? 47 po ang nasa Facebook Live po natin. Praise the Lord! Meron na po bang buhay na walang hanggan ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Kaya pagka namatay ang isang sumasampalataya, namatay po yung katawan o yung espiritu, kaluluwa nun. Di ho ba sa buhay na walang hanggan yun? Makakapiling na ang Panginoon sa langit. Tama po ba? Ngayon, pagka ikaw po hindi sumasampalataya, ano sabi dyan? Ulitin natin, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yun palang kamatayan, yun po yung hatol sa mga hindi sumasampalataya. Ngayon, pagka ikaw mula sa hindi ka sumasampalataya, ikaw po ay destinado po sa hatol na kamatayan, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ano mangyayari? Mula sa kamatayan, malilipat ka sa buhay. Amen. Amen po ba kung naintindihan ng ating mga kasama? Lahat ng mga hindi sumasampalataya, tayo po, isang panahon ng ating mga buhay, hindi tayo sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Lahat tayo may hatol na. Lahat tayo destinado na sa kamatayan. Tama po. Ngayon, sa pagsampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, ano nangyari? Ang nangyari po, tayo po, binigyan po ng buhay na walang hanggan. Tapos, mula sa kamatayan, nilipat na tayo sa buhay. Amen. Amen po ba? Ngayon, ang punto rito, yung mga masasama, mga hindi sumasampalataya sa Diyos,
nagtakwil sa Panginoong Hesukristo, pag sila po'y namatay physically, meron na pong paghatol. Ano po yung hatol sa mga masasamang ito na hindi sumasampalataya? Yung sila po ay maparusahan. Saan sila paparusahan? Pinakita ng Panginoong Hesus. Sa Lucas 16, 19-26, yung mayaman at si Lazaro, namatay pareho. Napunta sila sa Hades. Kaya lang, nung mga panahon na yon na si Jesus Christ ay hindi pa naman napako sa krus, hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay na maguli, yung Hades na pinuntahan nung mayaman at ni Lazaro, yun po ay nahahati po iyon sa dalawa. Hades kaaliwan, Hades pagdurusa. Sa Hades kaaliwan, nagkasama si Abraham at si Lazaro. Doon po inaaliw si Lazaro. Samantalang yun namang mayaman napunta sa Hades pagdurusa. Doon naman po siya nakaranas ng kahirapan. Kaya nga ang kanyang request kay Amang Abraham kung pwedeng si Lazaro papuntahin sa lugar niya. Pero sabi ni Amang Abraham, hindi pwede anak kasi mayroong bangin, malaking bangin na nakapagitan sa atin. Yung narito, hindi makakapunta dyan. Yung nandyan, hindi makakapunta rito. Hello? Naintindihan niyo po ba yun? Yan po yung sinasabi natin na pag namatay ang tao, meron na po agad pinupuntahan. Kung masama, hindi sumasampalataya, yun po ay napupunta po yun sa Hades, sa impyerno. O ngayon, may nagtanong sa akin nung isang araw, Brother Willie, gaano ba kalaki ang impyerno? Mayroon pong nagtanong sa akin, nag-message po sa akin na yun daw pong impyerno kung gaano kalaki. Sabi ko po dun sa kausap ko, araw-araw ka ako, oras-oras may pumupunta dun Hello? Yung ating mga kasama. Interesado po ba kayo? Kasi may natawagan ng pansin doon sa sinabi ko nung nakaraan na oras-oras, minuto, araw-araw. Yung masasama napupunta doon sa impyerno, sa Hades ng pagdurusa. Doon ka ako sa Hades kaaliwan, yung kako ngayon ala na yun bakante na yun Dahil lahat ng nandoon, sinama na ng Panginoong Hesus nang si umakyat sa langit. Lahat kako nung nandoon, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, nung si Jesus Christ ay mabuhay na mag-uli, nang siya po'y umakyat na sa kaitaasan. Sinama na niya lahat nung nandoon po sa Hades paraiso, Hades kaaliwan. Pati nga po yung magnanakaw na napako sa krus, yung ang tawag ng Katoliko ay si Dimas. Sabi nung magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikakasamahin kita sa paraiso. Tanong ko sa inyo, natupad ho ba yun? Yung pangako na yun? Nagkasama po ba sa paraiso ang Panginoong Hesus at yung magnanakaw? Kay Mr. Soriano, hindi pa raw nangyayari yun. Masyadong atrasado yung kay Mr. Soriano. Hello? Yung mga miyembro, mga manggagawa sa grupo ni Mr. Soriano, wag lang kayong mapipikon sa akin, Sports lang. Yung nagre-record dito sa Apalit sa Brazil. Para kay Mr. Soriano, yung sinabi ng Panginoong Hesus dun po sa magnanakaw sa krus, yung nasa Lucas, Kapitulo 23, 42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.
43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kakasamahin kita sa paraiso. Si Mr. Soriano, pag siya na po ang papakinggan natin, hindi pa ika nangyayari yan. Future pa yan. Wala pa ika sa paraiso yung magnanakaw. Natandaan ko, may nagtanong kay Mr. Soriano, nagalit siya. Pinagalitan yung matandang babae. Sabi ni Mr. Soriano, kapatid, ikaw ba gano'n nakatagal? Matagal na po, Brad Eli. Mga 5 taon yung babae. 5 taon ka na sa iglesia, tinatanong mo pa sa akin yan? Kasi po, medyo po naguluhan po ako sa sagot mo. Anong nagulo? Anong nagulo sa sagot ko? Sabi ni Mr. Soriano. Ito, pumasok si Sister Luz. Akala ko po'y ipapasi pa. Hindi. Napansin ko yung mga kasama ni Mr. Soriano sa halip na pag mainit na si Mr. Soriano, dapat sila na po yung magpapalamig. Sila po yung mga urot. Sila pa yung mga nanggagatong. Parang si Bonjing. Pag pumasok yung Bonjing, lalong nagkakaletsi-letsi. Lalong yung usapan nauuwi sa hindi maganda. Dapat yung mga kasama ni Mr. Soriano, ito payo ko lang sa inyo. Kayo ang magsisilbi na para lumamig-lamig si Mr. Soriano pag medyo napipikon na. Kasi nagtatanong yung babae, nasa na yung magnanakaw na yon? Nagagalit si Mr. Soriano dahil madalas naman daw niyang sagutin yan sa mga Bible Expo. Tingnan nyo naman ang mga sagot ni Mr. Soriano. Bawat Bible Expo, iba ng iba. Iba-iba siya ng sagot sa iisang tanong. Kaya nalilito yung mga miyembro. Sabi ni Mr. Soriano, kasi tagal mo hanggang ngayon tinatanong mo pa rin sa akin yan. Sabi ng matandang babae, dahil pinagalitan na rin ni Luz, pasensya na po, Brad Eli. Anong pasensya? Hindi kita dapat pagpasensyahan Naku naman, ano ba naman yan? Hindi na nga nagpapaksa si Mr. Soriano sa pagkakatipon nila. Pasalamat, prayer meeting, pagsampa, puro tanungan na lang. Marami na pong nakakapansin. Wala nang maipaksa si Brad Eli. Ulit-ulit na lang yung mga tanungan na yan. Pinapahaba na lang. At pagka natapat pang mainit ang ulo, pagagalitan yung nagtatanong. Ngayon, ba tayo napunta dyan? Yung kasing magnanakaw sa krus. Pinangakuan ng Panginoong Jesus, kakasamahan kita sa paraiso. Para kay Mr. Soriano, hindi pa natupad yun. Sa hinaharap pa lang daw yun. Hindi po ganun. Yung magnanakaw sa krus, yun po nung mamatay, napunta yung kanyang espiritu, kaluluwa, sa Hades paraiso. Sa Hades kaaliwan. Amen. Si Jesus Christ, nagpunta rin sa Hades paraiso. Nagkakaintindihan po ba? Kaya nagkasama sila. Doon muna sa Hades paraiso. Noong umakyat na sa langit si Jesus Christ, kasama na rin niya yung magnanakaw sa paraiso sa ikatlong langit. Amen. Amen po ba sa mga narito po? 55 ang narito po sa Facebook Live. Pwede ho bang mag-amen yung mga sang-ayon? Ikalawang Korinto 12:2,4. Yung paraiso, yun po yung ikatlong langit. Kaya si Mr. Soriano, masyadong atrasado. Wala pa raw yung magnanakaw doon sa paraiso. Samantalang sinama na nga ng Panginoong Jesus. Marami na siyang isinama doon. Mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Binigyan na po ng maluwalhating katawan. Kasama rin po itong magnanakaw na ang tawag po ng Katoliko si Dimas. Bagamat wala po yung pangalang Dimas sa Biblia. Maliwanag na po ba sa atin yan, mga magulang, mga kaibigan?
Yung langit ni Mr. Soriano, wala pang katao-tao doon. Walang katao-tao sa langit na alam ni Mr. Soriano. Samantalang sa Biblia po'y napakarami ng mga tao na nasa langit. Hebreo 12:23. Ano nakasulat dyan? Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nasaan po yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal? Nasa langit sila. Amen. Amen po ba? Di napakarami na pong mga tao sa langit. Mga espiritu ng mga taong ganap. Nasa langit na po sila. Kay Mr. Soriano, walang katao-tao doon sa langit na alam ni Mr. Soriano. Tapos yung langit na tinuturo ni Mr. Soriano, ang makakarating lang, puro lalaki. Walang babae doon. Payag ba kayo doon? Lalo yung mga babaeng nanonood ng ating programa. Papayag ba kayo na mga babae kayo, hindi kayo makakarating ng langit? Para daw makarating sa langit yung babae, gagawin siyang lalaki doon. Hello, hindi ba mga pang-mental hospital yung mga turo na yan? Yung mga babae na mga manggagawa, mga miyembro sa grupo ni Mr. Soriano, hindi ba sa doktrina sa grupo ni Mr. Soriano, kayong mga babayang masyadong agrabyado, masyadong dihado, kailangan magpapahaba ng buhok, huwag magpapagupit, huwag magpapaputol ng buhok. Kaya yung nag-a-apply sa pagkasundalo, babae, sabi, paano po yun? Requirement po, magpapagupit. Sabi nung Mr. Soriano, yung kaligtasan mo, paano? Magpapalit mo ba yung kaligtasan mo dahil lang sa trabaho na kailangan ikaw putulan ng buhok? Kaya sabi noong asawa noong babae, ano ba naman yung sinamahan mo na yan? Dahil lang sa buhok? Kung hindi ka magpahaba, hindi ka na makakarating sa langit? Talaga namang pang-mental hospital yan. Layasan niyo yung ganyang iglesia na ang turo Sabi ko, bakit si Nora Honor? Pansinin niyo si Nora Honor. Hindi ba miyembro sa grupo ni Mr. Soriano? Mahaba ba buhok? Tama po ba? Ang punto ko ganito, pinahihirapan kayo ni Mr. Soriano yung mga babae dyan. Bawal mag-makeup, bawal mag-lipstick, bawal magsuot ng alahas yung mga babae, bawal magpaputol ng buhok. Tapos pag naman ikaw ay dadalhin sa langit, ikaw ay babae, gagawin kang lalaki. Nasaan ang katarungan dyan? Nasaan ang katarungan? Sige nga, mag-isip-isip kayo. Sabi ko, magulo yung langit ni Mr. Soriano. Bakit? Yung Santa Maria na ina ng Panginoong Hesus, pati yung Maria Magdalena na sabi ni Mr. Soriano, nagbuhos ng pabango sa Panginoong Hesus. Maria ang pangalan nila sa lupa. Dadalhin sa langit. Ano na gagawin? Yung Maria, magiging Mario. Tama po ba? Kaya nga nung nandyan pa ako sabi ni Mr. Soriano, kaya si Sister Luz dito sa lupa, siya Sister Luz. Pagdating sa langit, si Sister Luz, magiging Brother Lucio na ron. Wag ho kayo mapipikon. Bakit daw ako yung natatawa? Ano gusto yung gawin ko? Umiyak dito. Dinadaan ko na nga lang sa tao dahil para ho yung stress ko kay Mr. Soriano mawala. Alam nyo ba, nai-stress din ako kay Mr. Soriano. Makita ko lang yung mukha niya.
Tapos pag nagsalita na po ng kayabangan, tapos alam na alam kung nandadaya, nililigaw yung mga miyembro niya at ginagatasan na lang, pinipirahan na lang. Yun, nai-stress ako, kaya ako dinadaan ko na lang sa pagtawa. O ngayon, may mga pumapasok dito, mga pikon. Bawal ang pikon! Get it straight! Masyado kayong natsubibo ni Mr. Soriano. Dinadaan sa paramihan. Marami daw sila. Marami kayong natsubibo ni Mr. Soriano. Marami kayong dadali sa impyerno ni Mr. Soriano. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Yang impyerno, yang Hades, nandyan po yung mga masasama, pinaparusahan, yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, mga nagtakwil sa Diyos. Ngayon, bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sino man? Ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia, kagaya ng turo ni Mr. Soriano, meron daw impyerno. Kaya lang sa hinaharap pa yun. Pagka daw nagpaulan na ang Diyos ng apoy mula sa langit, ito mismong mundo ang magiging impyerno. Uulan mula sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Pasyon yan. Gagamitin ni Mr. Soriano para ipangkuto na ito mismong mundo, ito mismong earth, ang magiging impyerno sa hinaharap. Hindi ho totoo yun. Pinakita na nga ni Jesus Christ yung nangyari doon sa mayaman at kay Lazaro. Tama po ba? Kaya, meron na pong impyerno, existing na yan. Tama po ba? Hello? Hindi po yung kagaya nung kay Mr. Soriano na future pa lang yung hell. Dahil pag umulan ng apoy mula sa langit, magliliyab. Itong mundo, maglalagablab sa apoy. Ito ika ang magiging impyerno. Ay ngayon, mali pong katuruan yon na yung impyerno sa hinaharap pa lang, meron na pong existing na impyerno. At hindi tayo dapat magduda sa pag-iral ng impyerno. Bakit? Basa dito po sa Marcos. Makinig po tayo. 9:33 hanggang 48. Magandang balita, Biblia. Sundan niyo po ang basa. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Hinto tayo dyan. 59 na po ang nasa Facebook Live natin. Praise the Lord. Marami po ang interesado po sa ating paksa. Huwag lang kayong magpapa-istorbo sa mga nanggugulo, yung mga nangangantsaw. Ngayon, ano sabi rito ng Panginoong Hesus? Makinig tayong mabuti. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ano sabi ng Panginoong Hesus? Putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Ano po ang meron sa impyerno? Pwede po bang sumagot ang mga kasama natin? Malaman ko lang kung nasusundan nyo po yung tinatalakay natin. Ano po ang meron sa impyerno? Kaya po nakakatakot na ikaw ay mapunta ron. Sa impyerno po, may apoy na hindi namamatay.
Napasin niyo po ba yun? Si Jesus Christ mismo, sa bibig niya, nanggaling po, lumabas yung salitang impyerno. Tama po ba? Ang Panginoong Jesus bumanggit ng impyerno. At sa Biblia po, ito ang trivia, 70 times, 70 ulit binanggit ng Panginoong Jesus ang salitang impyerno. Amen. Take note, 70 times na mutawi sa mga bibig ni Jesus Christ yung salitang impyerno. Na yung impyerno, mayroong apoy na hindi namamatay. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba? Bakit tayo po dapat magtiwala at hindi tayo dapat magduda sa impyerno? Kasi si Jesus Christ mismo nagsabi niya, nagturo niyan na mayroong impyerno. Amen. Si Jesus Christ mismo, 70 beses niyang binanggit ang salitang impyerno. Na ang impyerno, mayroong apoy na hindi namamatay. Kaya ito ngayon ang kanyang sinabi. Mag-isip tayo dito, mga magulang at mga kaibigan. Kung ikaw ay papipiliin ng Panginoong Hesus, ano sabi niya? Kung ang kamay mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ano dapat mong gawin sa kamay mo? Putulin mo. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Ito po tatanungin ko po kayo kung ang tanging paraan para ikaw wag mapunta sa impyerno putulin mo ang isang kamay mo. Gagawin mo ba yan? Meron ho bang matapang na sasagot? Sige po, yung mga prayer request, paki-save lang natin para mamaya ay atin pong mabigyan ng pagkakataon. Pwede ho bang sumagot ang matapang? Kung kayo po ang nasa sitwasyon na para kayo po yung makaiwas sa impyerno, hindi kayo mapunta sa impyerno, kailangan yung kamay putulin. Handa po ba kayong gawin yan? Si Mr. Soriano, yung leeg nga niya ang kanyang di ba? Hello? Naalala niyo si Mr. Soriano? Leeg nga papuputol ako ng leeg pagka napamalian yung aking mga tinuturo. Nung araw, gano'n si Mr. Soriano, nakataya yung leeg. Nung akin na pong tutulan, pamalian, ano sagot ni Mr. Soriano? Ano yan? Honest mistakes yan. At naturuan ako ni Nicolas Perez. Sabi ko, ang sarap maglupasay sa sahig pagka ganun. Kayo po tinatanong ko lang po yung mga kasama. Kung ang tanging paraan para tayo makaiwas sa impyerno, wag tayong maparusahan doon, yung ating kamay ay sanhi ng pagkakasala. Sabi ng Panginoong Hesus, putulin mo. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Ano po sagot ng mga kasama? Yung mga matapang, sumagot. Kung yun lamang po ang tanging paraan, magputol ng isang kamay para ikaw ay doon ka sa buhay. Isang kamay ka lang pero may dalawang kamay ka nga, pero sa impyerno ka naman mapupunta. Pinapakita dyan na talagang kailangan tayo makaiwas sa impyerno dahil nandun po yung parusa. Apoy na hindi namamatay. Tama po ba? Hindi po ba may mga bansa pagka nagkasala putol? Tama po. Sa Saudi, Sa Saudi. Alam ko, ganun kahit sa Japan. Pagka nagnakaw, puputulan ng daliri, puputulan ng kamay. Tama po. Ngayon,
Dito po, ipinapakita ng Panginoong Hesus na kung gaano kahirap po na maparusahan ka sa impyerno Kasi meron dong apoy na hindi namamatay. Kaya kung ikaw bibigyan ng choice, meron kang kamay na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ang sabi, putulin mo yan. Mas mabuti pa na magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Tuloy natin ang basa. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Parehas din pala. Kung paa naman ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Tuloy ang basa. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itapon ka sa impyerno. Tuloy, dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Nakita niyo po yung kakilakilabot na lugar na yan, yung impyerno? Meron diyang mga uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Kaya kung ang tanging paraan para po tayo makaiwas sa impyerno, kailangan tayo po ay putulin ng isang kamay, putulin ng isang paa, dukitin ng isang mata. Handa po ba tayong gawin yan? Handa po ba? Si Mr. Soriano nga, liig ang tinataya Tama po. Pagka liig, patay ka dyan. Tama po. Ito naman isang kamay, isang paa, isang mata. Hintayin nyo lang po yung aking yung sasabihin. Hintayin nyo lang. Wala pa nga ako sinasabi. Yun lang po yung pakiusap ko sa mga narito, Medyo hangin pa nga yung sinasabi ni Brother Willie, Medyo nga binibiting ko Doon lang muna ako sa side na kung yun ba ang tanging paraan para tayo makaiwas sa impyerno. Yung sinabi ng Panginoong Hesus, yung isang kamay mo, kung yan ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Yung paa mo, isang paa mo, putulin mo. O yung isang mata mo, dukitin mo. Para maiwasan natin yung kakilakilabot na lugar na impyerno dahil naroon yung mga uod at apoy na hindi namamatay. Ito tatanungin ko kayo. Hindi po ba pagka ang tao may sakit na diabetes, may sugat na hindi gumagaling, at ang tawag doon gangrena na, inuuod na po halimbawa yung paa, ano sabi ng doktor? Para maisalba pa yung pasyente. Hindi ba putol? Amputation po ang ginagawa. Tama po? Tama po ba? Ako po kasi, noong bata pa ako, yung aking lola, si Lola Maming, diabetic po yun Alam ko po, yung Lola Maming ko, napako lang yun Napako. Oo, tamtax, Tamtax. Ang nangyari po sa Lola Maming ko, ang alam ko po, pinutol muna isang daliri sa pae. Parang yung hinlalaki. Doon nag-umpisa yun ngayon, ang nangyari, gumapang. Pinutulan hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Pinutol. Tapos nung bandang huli, hita na. Hanggang singit na, Bakit po ginawa iyon? Para maisalba yung Lola Maming ko. Kaya tumagal pa buhay nun ng siguro po kung mga 2-3 taon, humaba pa buhay nun
Hindi po ba yun ang prinsipyo na ipinakita? Na para maisalba mo yung tao, kung may kailangan putulin, puputulin. Tama po. Tama po ba? O ngayon, ito naman ang magandang balita. Ito yung sinasabi ko. Hindi natin kailangang magputol ng ating kamay, ng ating paa, dukitin ng ating mata. No need. No need. Hindi kailangan gawin natin yan para maiwasan ng impyerno. Ang kailangan lang, tanggapin at sampalatayanan si Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Pwede po bang sumagot yung ating mga kasama? Hindi kailangan ikaw ay may puputuling parte ng iyong katawan para ikaw ay wag mapunta sa impyerno. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, ipinapakita lang niya kung gaano kahirap sa impyerno. Mahirap doon. May apoy na hindi namamatay, may mga uod hindi namamatay. Ngayon, kung kakailanganin na magputol ka ng isang kamay, gawin mo. Kaysa naman, dalawa nga kamay mo, doon ka sa impyerno. Mabuti nang nasa buhay ka na isa lang ang kamay mo. Tama po ba? Pinapakita lang ng Panginoong Hesus yung pangangailangan na iwasan natin yung impyerno. Kaya kung ang kailangan, magputol ng kamay, magputol ng paa, dukitin ng isang mata. Gawin mo. Para ikaw sa buhay. Kahit isa lang ang kamay mo, isa lang ang paa mo, o isa lang ang mata mo, kaysa kumpleto ka nga, doon ka naman sa impyerno. Doon ka naman mapaparusahan. Nagkakaintindihan po. Ang magandang balita, hindi tayo kailangan na putulin natin ang anumang bahagi ng ating katawan. Ang kailangan lamang po kasi, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas. At kapag ginawa mo yan, ano tawag sa iyo? Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ikalawang Korinto 5:17. Tama po. Pagka ikaw ay Kristiyano na, bagong nilalang ka na. Bago na mata mo. Tama po. Bago na isip mo. Tama po. Tama po ba? Layatang I hope na intindihan po ng ating mga kasama. Si Jesus Christ ang kailangan. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo. Yun lang ang kailangan, si Jesus Christ. Pagka sumampalataya ka kay Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gagawin kang bago ni Jesus Christ. Bagong pagkatao. Amen. Yung kabuuan mo babaguhin. Kaya bago na mata mo, hindi na po yung mga mata na ang gustong mga pinapanood, ang gustong tinitingnan, yung mga masasamang mga bagay. Nagkakaintindihan po ba? Yung kamay mo, hindi mo na gagamitin para gumawa ng masama. Bago na kasi yan. Amen po ba? Pwede ba mag-amen ng ako naman po ay malaman ko lang kung yun bang mga nakikinig naintindihan niyo sinasabi ni Brother Willie. Bakit po hindi dapat magduda ang sino man sa pag-iral ng impyerno? Ba't tayo magdududa? Mismong si Jesus Christ ang nagturo niyan, nagsabi niyan. 70 times, ulit-ulit ang Panginoong Hesus binanggit ang salitang impyerno. O ngayon, bakit po si Jesus Christ ay
reliable. Bakit katiwa-tiwala ang Panginoong Hesus? Diyan po sa kanyang pagsasabi na may impyerno. Basa, unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. 22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. O ano po ang pakilala ng Apostol Pedro sa Panginoong Hesukristo? Si Jesus Christ hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang Panginoong Hesukristo, walang pandaraya, walang kasinungalingan sa kanyang bibig. Amen! Pwede bang mag-amen? Yung narito, 55 po ang nasa Facebook Live natin. Yung 55 na yan, ano yan? Hindi naman iisang tao yan. Hindi naman tigi-tigisang tao yan. Pamilya yan. Yung isang pamilyang taga Quezon City, lumaya sa grupo ni Mr. Soriano, nanonood sa atin ngayon. Isang pamilya yun. Meron pang isang pamilya, Nueva Ecija din, lumayas sa grupo ni Mr. Soriano. Pupunta nga rito sa Bulacan, nagpasabi sa akin. Pamilya na lumalaya sa grupo ni Mr. Soriano. Nangangantyaw yung mga fanatics. Konti daw tayo. Nadadaan ba sa paramihan yan? Marami nga kayo. Mali-mali naman ng mga turo ni Mr. Soriano. Nadidinig ninyo. Kagaya niyan, yung impyerno sa hinaharap pa raw yan. Anong hinaharap? Meron na ngang impyerno. Bakit po may impyerno? Nag-i-exist na. Tinuro nga ni Jesus Christ may impyerno O bakit tayo dapat magtiwala? Walang kasinungalingan, walang pandaraya sa bibig ni Jesus Christ. Ano pa isang dahilan kaya dapat tayong magtiwala kay Jesus Christ na may impyerno? Basa sa aklat ng unang Pedro 3:19. Ito po nakasulat. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Nung mamatay si Jesus Christ, yung kanyang katawan, nalibing po iyon. Pero yung espiritu, kaluluwa ni Jesus Christ, may pinuntahan. Saan po nagpunta? Sa mga espiritong nasa bilangguan. Ang espiritu ni Jesus Christ, yung kanyang kaluluwa, may pinuntahan na lugar. Bilangguan kung saan naroon yung mga espiritong nakakulong. Tanong, yung mga espiritong nakakulong sa bilangguan, sino ba yung mga espiritu na yon? Basa. Ikalawang Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, fallen angels po tinutukoy dito, kundi sila ibinulid sa impyerno. Nasaan po yung mga fallen angels? Nasa impyerno. At kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Saan nagpunta si Jesus Christ? Saan po nagpunta? Sa mga espiritong nasa bilangguan. Sino po yung mga espiritong nasa bilangguan? Mga fallen angels. Nasaan po yung mga fallen angels? Nasa impyerno. Sila po yung nakakulong doon sa mga hukay ng kadiliman. O ibalik natin yung ating ipinakitang visual aid. Ayan. Yan po yung Hades o impyerno noong si Jesus Christ po ay mamatay sa krus. Yung kanyang katawan nasa libingan, pero yung kanyang espiritu at kaluluwa nagpunta po sa impyerno, sa Hades. Pinuntahan niya po roon yung mga fallen angels. Sila po yung nandoon sa kalaliman. Di po ba Hades kaaliwan? Tapos merong bangin sa gitna. Yung kalaliman. Yan po yung kulungan ng mga fallen angels. Yan po yung Tartarus.
sa Griego, Tartarus. Tapos, Hades, pagdurusa. Nandiyan naman po yung mga masasamang tao, mga hindi sumasampalataya, nagtakwil sa Diyos. Amen. Kaya nga, 3 araw, 3 gabi si Jesus Christ, na siya po ay nasa libingan yung kanyang katawan, 3 araw, 3 gabi, kasi yung kanyang espiritu at kaluluwa, 3 araw, 3 gabi rin, meron kasing 3 lugar na pinuntahan sa Hades. Amen. Pwede bang mag-amen yung mga kasama natin na naintindihan po? Ano dahilan kaya kailangan 3 araw, 3 gabi? Si Jesus Christ ay nasa libingan. Yung kanyang katawan. Kasi magiging busy, magiging abala yung kanyang espiritu, kaluluwa. Kasi kailangan pumunta sa kalaliman dahil 3 lugar yung kanyang pupuntahan. Diyan sa kalaliman, diyan sa Hades. Pinuntahan yung mga fallen angels sa Tartarus. Pinuntahan niya yung mga masasamang tao sa Hades pagdurusa. At pinuntahan niya sa Hades kaaliwan yung mga matutuwid na mga lingkod ng Diyos mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista para alisin sa Hades paraiso at isama na sa langit na paraiso. Amen! Hindi nyo ito mapapakinggan kay Mr. Soriano. Pera na lang kung si Mr. Soriano kakapalan ng mukha, kokopyahin itong mga tinuturo natin ito. Ganun naman yan magpapalipas lang ng ilang panahon, tapos kokopya yan, kokopya. Mangungopya na ngayon yung dating tagapagturo sa dati niyang estudyante. Ngayon, si Jesus Christ, hindi lang po niya sinabi na may impyerno. Kaya tayo dapat hindi magduda. Kaya tayo dapat lalo pang magtiwala. Si Jesus Christ mismo, personal niyang pinuntahan ng impyerno. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin? Hindi lang basta sinabi ni Jesus Christ yung impyerno. Siya mismo nagpunta roon. Hindi ba sa dasal nga ng mga Katoliko? Di ba binabanggit sa dasal nila na naog sa mga impyerno? Tama po. Buti pa kako yung mga Katoliko Alam nyo si Mr. Soriano hindi. Maliwanag po ba na yung impyerno, alam niya ni Jesus Christ dahil napuntahan niya yun. Meron po kasing hula. Hindi pa siya nagkakatabang tao na talagang mapupunta siya ron. Basa, awit. 16:10, tingnan niyo po, ang hula sa Mesiyas. 16:10 ng aklat ng awit. Hula po ito. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Yung Sheol, yan nga po ang salitang Ebreo ng impyerno. Hades naman sa Griego. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, hindi mo man titiisin ng iyong banal na makakita ng kabulukan. Hula po yan sa Mesiyas. Natupad kay Jesus Christ. Gawa 2:24 hanggang 25:27. Tingnan nyo po ang katuparan ng hula. Na siya binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya mapigilan nito. 25. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, hindi yung sinabi ni David sa aklat ng awit, patungkol kay Jesus Christ. Ano sabi niya? 27. Dahil dito'y sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Nakita niyo po ba yung hula sa awit? Kanino po natupad? Sa Panginoong Jesus.
Ano po ang hula sa Panginoong Hesus? Doon sa aklat ng awit, hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol. Balik mo yung awit. 9. Balik mo yung awit. 16. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol. O, doon naman sa Gawa, 2:27. Siol ang banggit dyan. Ano naman ang sabi po dito sa Gawa 2:27? Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Yun ngang Hades, Griego po yan. Ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ano ibig sabihin? Hindi inosente si Jesus Christ sa impyerno, sa Seol, sa Hades. Bakit? Mismo siya ay nakarating doon. Napuntahan niya yon. Amen. Maliwanag po ba sa atin yan? Bakit tayo magdududa, mag-aalinlangan sa impyerno? Unang-una si Jesus Christ. Siya ang nagturo niyan. Si Jesus Christ walang pandaraya, walang kasinungalingan sa kanyang bibig. Tapos, hindi lang niya sinabi ang tungkol sa impyerno, pinuntahan niya mismo ang impyerno. Naranasan po niya na makarating sa impyerno. Amen. Yun ang hula na natupad. Hindi titiisin ang banal na makakita ng kabulukan. Kaya nga po kailangan, hindi sosobra sa 3 araw, 3 gabi. Kasi pagka umabot na po ng 4 na araw, lumampas na po ng 3 araw, mabubulok na po yun. Tingnan niyo po yung kay Lazaro sa Juan 11:39. Nung puntahan ng Panginoong Hesus, si Lazaro dahil namatay na si Lazaro. Eto sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya ong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Kita po ninyo yung kondisyon ni Lazaro, 4 days nang patay. Sabi ni Marta, nabubulok na ang kanyang bangkay. Si Jesus Christ, 3 days and 3 nights lang naman. Amen. Kaya, nabuhay na siyang mag-uli para nga hindi makakita ng kabulukan. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Maliwanag na po ba yan? Okay na po ba yan? Si Jesus Christ, katiwa-tiwala na tagapagturo. Tinuro niyang tungkol sa impyerno, si Jesus Christ, walang kasinungalingan, walang pandaraya. Yung impyerno, pinuntahan mismo ng Panginoong Jesucristo. Naranasan niya na siya'y makarating sa impyerno. Kaya tayo pong mga sumasampalataya, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang duda, pag-aalinlangan tungkol dito sa impyerno. Ito po'y umiiral na. Hindi po kagaya nung kay Mr. Soriano, sa future pa lang. Ngayon, ang ating tanong ganito, sino-sinong mga taong masasama na mga hindi sumasampalataya sa Diyos ang pinarurusahan na sa impyerno? Pwede ba tayong magbigay ng mga halimbawa sa Biblia? Pangalanan natin. Mga taong masasama na pinarurusahan na sa impyerno, sila mismo'y nung puntahan ni Jesus Christ, naroon na sila. Yan ang ating itutuloy next Sunday kung loloobin ng Panginoon. Bigyan po muna natin ng pagkakataon yung mga prayer request. Sige, yung mga prayer request po na kanina pa ipinos, ay atin po ngayong bigyan ng pagkakataon. Ito po ay galing kay Romeo Tolosa. Prayer request for Ramon Kalulot, stroke paralysis. Sige po, at
isabay na rin po natin yung iba pang mga may stroke, paralysis. Sabay-sabay po tayo magtaas ng ating mga kanang kamay at gawin natin ang commanding prayer para po sa mga may stroke at paralysis. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, stroke, paralysis ay umalis sa mga katawan ni na Romeo Tolosa, Ramon Kalulut, Rolly Liwanag, Nelson Banyares, Bernardo Mendoza Santiago Jr. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa kanilang mga katawan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, next nating pag-pray. Mula naman po kay Mylene Ibe. Pa-prayer request po, Melencio Ibe. Sakit, hindi po maangat yung kamay, sumasakit po braso. Sige po, pag-pray po natin, Kung pwede nyo pong i-lay hands si Melencio Ibe para po sa gagawin po nating commanding prayer, patungan nyo po ng kamay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Inuutusan, sakit ng braso ay umalis ngayon kay Melencio Ibe. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa braso ni Melencio Ibe. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, yung mga meron pa pong prayer request dyan, sige po, wag po kayong mahiya at bigyan po natin ng pagkakataon itong mga prayer request para makatulong po tayo sa mga may sakit, may mga karamdaman. Ipag-pray po natin yung meron pong cancer. Pakiusap po ito ng ating kaibigan na Brother Willie, yung anak kong may cancer. Tuloy-tuloy po ang prayer para sa kanya. Kay Christine Menjola, sige po, magtaas tayo ng ating mga kamay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, espiritu ng soft tissue sarcoma cancer ay umalis kay Christine Menjola. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pinupuksa lahat ng mga cancer cells sa katawan ni Christine Menjola. Sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan. Buhay ay patuloy na ipagkaloob kay Christine Menjola. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Ver Lapira, sige po, para naman sa kanyang nanay Rosita, pananakit ng kanang likod, kanang braso, nanay Rosita. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pananakit ng kanang likod at kanang braso ay inuutusang umalis kay nanay Rosita Lapira. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan dumaloy sa buong katawan, sa kanang likod, kanang braso ni Nanay Rosita Lapira. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga narito po nating mga kasama. Ang atin pong healing ministry, meron po tayong ginagawa tuwing Huwebes po ng alas 5 ng hapon. Meron po tayong Facebook group. Pwede po kayo doong mag-request para kayo po ay makapag-join sa ating healing ministry online.
Huwebes po yan ng alas 5 ng hapon. At pagka naman po tayo may Bible program, Martes, Huwebes, alas 9 ng gabi, at Bible program ng Linggo ng alas 10 ng umaga. Yung ating paksa na tinalakay, I hope, ay naliwanagan po tayo dyan po sa ating tinalakay na walang dapat na sino man na magdududa, mag-aalinlangan tungkol sa pag-iral ng impyerno. Bakit? Si Jesus Christ mismo nagturo nun. At si Jesus Christ, siya po'y nakarating na doon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pinakita ni Jesus Christ na napakahirap po doon sa impyerno dahil nandun po yung mga uod na hindi namamatay, mga apoy na hindi namamatay. Kaya kailangan po tayong makaiwas na makarating doon. Ang paraan ng pag-iwas, tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, yung pagpapatuloy po ng ating paksa, next Sunday na po yan. Basahin natin sa Biblia yung mga taong nandun na sa impyerno, mga pinaparusahan na at sila mismo'y dinatnan ng Panginoong Hesukristo ron nung siya'y magpunta. Yan ang ating itutuloy next Sunday kung loloobin ng Panginoon. Samantala, tayo po ay nagpapaalam na ngayong umaga sa lahat ng mga narito sa ating Bible program. 52 po itong mga nagtiyaga po na makatapos po sa ating pag-aaral ngayong umaga pong ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.